Angelina's point of view. Para akong binugbog ng ilang tao sa bigat ng pakaramdam ko. Sabi ko sa sarili ko, wag na akong umiyak, pero hindi ko mapigilang maawa sa sarili ko. Si Benedicto talaga ang dahilan kung bakit ako naghihirap ng ganito. Ayaw niyang makawala ako sa parusang inihanda niya, at lahat ng ito dahil kay Miriam. Alam ko namang kasalanan ko kung bakit ako nasadlak dito. Gusto ko nang tapusin ito ngayon, pero siya ang pumipigil. Alam kong naghihirap din siya dahil nawala ang kalayaan nila ni Miriam. Pero bakit niya pa rin ginagawa sa akin to? Bakit hindi niya na lang ako hayaang umalis para maging malaya na sila? Kinuha kong cellphone ko sa bag. Kailangan ko ng tulong, pero sinong tatawagan ko? Sinong pwedeng tumulong sa akin? Naupo ako sa kama, i-scroll ko ang contacts ko. 3 tao lang naman ang nandoon. Si Clarence, si Geneva at si Benedicto. Napatingala ako sa kisame. Hindi pwedeng si Manang Bebang. Mapapahamak lang siya ulit. Kaya niya noon, kaya niya ulit ngayon. Natatakot ako para sa kanila kapag nadamay na naman. Wala silang laban gaya ko. Papatayin ko na sana ang cellphone ko nang biglang tumunog ito. Bagong number kaya hindi ko sinagot. Akala ko hindi na uulit, pero sunod-sunod pa rin. Papatayin ko na talaga nang may text na pumasok. Angelina, anak, papa mo ito. Nalaki ang mga mata ko. Paano nalaman ni Papa ang bagong number ko? Ayaw ko maniwala na siya talaga yon. Tumunog ulit, nagdalawang isip ako pero sa wakas ay sinagot ko rin. Angelina, gumagaralgal na boses ni Papa ang bumungad sa akin. Help me anak, please. Parang may kumurot sa puso ko. Kahit hindi siya naging mabuting ama sa akin, mahal ko pa rin siya. Pinalaki niya ako, binigyan niya ako ng karapatang mabuhay. Ama ko pa rin siya kahit na tumalikod siya sa akin. Anak, pakiusapan mo naman ng asawa mo na wag niya akong ipakulong. Napatayo ako, hindi ako makapaniwala. Binalaan niya na ako, kung hindi ko siya mabayaran ipapakulong niya ako Angelina. Tulungan mo naman ang ama mo. Mahigpit kong nahawakan ng telepono. Ito na ba yun? Ito na ba ang sinasabi niyang maghihirap ang mga malalapis sa akin kapag tinakasan ko siya? Plano na pala niya talaga ito kahit na umalis ako at hindi nagpakita. Gagawa't gagawa siya ng paraan para mahanap ako. Anak, help me. Asawa mo na si Benedicto. Baka pwede niya akong bigyan ng pagkakataon. Bakit ba kasi kayo nagkautang? Bakit niyo siya hiniraman ng pera? Hindi ko napigilang manisi. He tricked me. Sabi niya tulong lang yun. Pinapirman niya ako. Napapikit ako ng mariin. Napahilot sa sentido. Asawa ka niya. Baka pwede mo siyang pakiusapan, Angelina. Pa, hindi ako katulad ni Miriam na kayang paikutin si Benedicto sa palad niya. Kung nagawa mo noon na makawala dahil kay Miriam, ako hindi. Hindi ka ba naawa sa ama mo ha, Angelina? Gusto mo ba talaga na makulong ako? Pa, naipit ako. Kakayanin ko bang baliwalain siya at hayaan na makulong na lang? Pero galit na galit din ako. Naputo lang linya. Bigla na lang nawala si Papa sa kabilang linya. Tulala ako nakatitig sa screen, nakakulong ako sa kwartong ito at hindi ko alam kung paano ngayon naharapin si Benedicto pagkatapos ng nangyari kanina. Paano ko siya hihikayati na wag ipakulong si Papa? Iginala kong mga mata sa silid, may closet, may mga bagong damit, may sariling banyo, kompleto ang gamit. Gusto kong matawa, anong hirap ang sinasabi niya? Binigay niya lahat ng kailangan ko ngayon. Pero umiling ako, alam ko namang hindi itong tunay niyang gusto. Gusto niya talaga na magdusa ako. Hindi niya patatawarin ang mga taong mahal ko. Nagsisimula pa lang siya. Naligo ako para baka mawala saglit ang agam-agam. Nasa bathtub ako, nakababad sa maligamgam na tubig na hindi ko napigilang maidlip. Pagod na pagod ako sa lahat. Are you really insane, Angelina? Dumadagong-dung yun sa tenga ko kasabay ng pagkaahon ko sa tubig. Napaubo ako, nakainom ako ng tubig. Napasinghap ako ng maubusan ng hininga. Pero mas nalagutan ako ng hininga nang ma-realize kong karga ko ni Benedicto. Hubot-hubad. Tumutulo pang tubig mula sa katawan ko. Nababasa ang sahig at si Benedicto. Inuubos mo talagang pasensya ko, Angelina. Parang may takot sa boses niya. Takot para saan? Takot na mawala ako? Imposible. Yumakap ako sa batok niya habang nakatitig sa kanya. Wala na akong pakialam kung hubot-hubad ako sa harap niya. Maingat niya akong inilapag sa kama kahit nabasa pa ako. Kumuha siya ng tuwalya at pinatuyo ang katawan ko. Nagpaubaya ako. Hinayaan ko siya kahit nasa sitibong parte ng katawan ko.
Kailangan kong tiisin lahat para sa mga taong malalapit sa akin. Kung gagawin mo ito ulit, kahit saan ka pumunta, susundan kita para lang parusahan, mariin niyang sabi. Iniisip niyang nagpapakamatay ako ulit. Hahayaan ko siyang maniwala doon. Kung maghihirap ako, hayaan ko rin na kainin siya ng konsensya niya, kung meron man. Nakagat ko ang ibabang labi na masagi niyang gitna ng mga hita ko. Tumagal ang kamay niya doon. Hindi na siya nagpapatuyo, hinahaplos niya na. Gamit ang tuwalya. Pagdilat ko, nakatingin din siya sa akin para bang pinag-aaralan ng reaksyon ko. Benedicto, sinubukan ko maging malambot ang boses. Kung magpapasakop ako, baka bumaba ang parusa niya. Baka makaligtas lang ako para maprotektahan ko ang mga tao ko. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo, lahat ng gusto mo. Hiham, hindi siya naniniwala. Tumigil ang kamay niya sa gitna ng mga hita ko. Napasinghap ako nang alisin niya ang tuwalya. Ngumisi siya bago bumaba ang mukha at bumulong sa tenga ko. Akala ko ba gagawin mo lahat ng gusto ko? Bakit ayaw mo ngayon? Mas kinagat kong labi. Para kay Papa, kailangan magtiis ako. Binitawan kong kamay niya, pumikit ako ng mariin. Hinintay ko, halos hindi ako huminga. Pero wala. Pagdilat ko, nakatalikod na siya, nakatayo na. Magbihis ka, maghanda ka ng hapunan natin. Utos niya bago niya ako iniwang nakaawang ang bibig. Bakit ko pakakawala ng ama mo? Sabihin mo nga. Alam mo bang simula nung malaman niyang ikinasal tayo, wala na siyang ginawa kung hindi humingi ng pera sa akin. Ngayon, sabihin mo, hindi ba pera talagang habol ninyong magama sa akin? Umiling ako. Magkano nakuha ni Papa sa'yo? Humalakak siya at kapag sinabi ko, babayaran mo? Paano mong babayaran? Hindi ko naubos ang pagkain, tumunog ang phone ko. Si Papa ulit, nakita niya pero hindi ko sinagot. Magkano? 100 million. Napaawang ang bibig ko, nanginginig ang kamay ko. 100 million? Kahit na ibenta kong kaluluwa ko sa kanya, hindi ko kagad mababayaran yun. Dapat bang makalayang ama mo sa laki ng perang yun? At gusto pa niya na higit pa. Kaya napilitan akong ipapulis siya. Bakit ganun kalaki? Nagmamaang-maangan ka pa. Alam kong alam mo to. Alam kong kasabot ka ng ama mo. Hindi na ako nagsalita. Ayokong galitin pa siya lalo. Tumayo siya, tumapat sa akin, hinawakan ng pisngi ko. Pinisil, masakit. Be good, Angelina. Stay here, maging asawa mo ko gaya ng gusto mo. Pinagbibigyan kita sa pantasya mong yon. Padarag niyang binitawan ng mukha ko, tinalikuran ako. Kumuyom ang kamao ko. Galit na galit ako kay Papa dahil inilubog niyang sarili niya at dinamay pa ako. Magtiis ka, Angelina. 3 years. Madali lang lumipas ang 3 taon, bulong ko sa sarili. 3 taon, sana kaya ko. Clarence, pack lunch para sa inyo. Inabot ko kay Clarence ang niluto ko. Wala akong ibang ginawa sa bahay kung hindi magluto, maglinis at patayin ng oras habang wala si Benedicto. Hindi ka na sana nag-abala pa, Angelina. Ngumiti ako. Laging ganun ang sinasabi niya tuwing inaabutan ko siya. Alam kong nakakalimutan nilang kumain kapag sobrang busy. Maliit na bagay lang ito, lalo na't hindi na ako nagtatrabaho. Salamat, sabi niya tumitig sa akin ng matagal. Lumayo ako sa sakyan nang makita kong lumabas na si Benedicto. As usual, titig basura na naman. Aalis na kami, Angelina. Paalam ni Clarence na ikinisimangot ni Benedicto. Ngumiti lang ako. Sanay na ako, halos 2 taon at kalahati na. Naka-embrace na ako sa pagiging bilanggo niya. Basta hindi ako gagawa na ikakagalit niya, ligtas ako. Ligtas ang lahat. Pati si Papa nakalaya na. Inihanda akong mga pamamalengke ko. Sa unang taon, halos hindi ako makalabas. Inabot ako ng halos 1 taon para makuhang tiwala niya. Unti-unti niyang niluwagan ang tali sa akin. Ngayon, pwede na akong lumabas. Basta magpapaalam at alam niya kung nasaan ako. Parusa pa rin ba to? Parusa kapag kailangan niya ako para maglabas ng init? Hangin lang ako sa paningin niya sa ibang araw. Gusto niyang gampanan kong pagiging asawa niya. Pawiin ang uhaw niya. Torture yon na tiniis ko sa nakaraang 2 taon at kalahati. Akala ko mawawalang pagmamahal ko dahil sa kalupitan niya. Pero hindi. Niyakap ko lahat. Dahil unti-unti niyang binubuksan ang mundo ko sa mga taong mahal ko. Gaya ni Manang Bebang nakikitain ko ngayon bago mamalengke. Anong lulutuin mo ngayon? Paborito ni Benedicto, Manang. Konti lang nakakaalam na mag-asawa kami. Hindi na siya nagtaka nang bigla akong nawala sa kumpanya. Pero alam niyang totoong sitwasyon naming dalawa. Bakit parang ang dami? May bisita kayo? Ngiti lang ang sagot ko. Kami lang naman ni Benedicto, pero birthday niya ngayon. Binati ko siya kanina, walang tugon.
kaya ipagluluto ko siya ng paborito niya. Wala naman akong ibang gagawin pagkatapos mamalengke at makipag-catch up kay Manang. Pag-uwi, nagluto ako ng 3 putahe. 3:00 na yata nang maligo ako at magayos. 6:00 sila darating. Kung hindi mag-overtime si Benedicto, pababa ako na mapansin ko bukas ang pinto ng kwarto niya. Sarado yun kanina. Sumilip ako. Nagulat ako, nandun siya, nag-iimpake. Aalis ka? Biglaan ang lakad ko. Isang gabi lang. Sagot niya, hindi ako tinitingnan. Naikuyom kong kamao, ganun ba kahalaga ang pupuntahan niya? Para sa isang gabi lang? Kumain ka na muna, naghanda ako. No, I'm in a rush. I cook your favorites. Iritado siyang lumingon. Sino nagsabi na ipagluto mo ko? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Hindi yun nag-decision ka na hindi ko alam. Napatungo ako, iniwan ko na lang siya doon. Bumaba ako. Ibabalik ko magagandang pinggan at wine glass. Nilagay ko sa container ang mga pagkain. Naiyak ako habang ginagawa yon. Sayang ang oras ko, babaliwalain niya lang din niya. Where is my passport? Nasa drawer sa side table. No need, ako na. Tumingin siya sa mga container pero walang sinabi. Iniwan niya na lang ako. Umupo ako para kumain na mag-isa. Maaga akong kakain kasi ayaw kong maiwang mag-isa sa malaking bahay na to. Pagkaalis niya sa kwarto na lang ako. Pero hindi ko mahawakan ng pagkain. Nakatitig lang ako, wala akong ganong kumain kahit na alam kong masarap. Narinig ko siyang bumaba dalang maliit na maleta. Tumingin siya sa akin pero walang sinabi. Lumapit ako. Benedicto, pwede ba akong pumunta sa mansyon bukas? Ibibigay ko yung mga they have food. Hindi sila pulubi. Pero napakarami. Then eat it or itapon mo. Bahala ka. Habang wala ako, huwag kang aalis kahit na saan. Alam mo kung anong mangyayari. May banta sa boses niya bago niya iabot ang bag kay Clarence. Tumingin sa akin si Clarence pero kagad na umiwas. Pinanood ko silang umalis hanggang sa mawala sa paningin ko. Hindi na ako magtataka kung sinong pupuntahan niya sa mahalagang araw na to. Benedicto's point of view. Benedicto, narito na tayo. Nagising ako sa boses ni Clarence. Nakaidlip ako habang nagde-drive kami. Nasa airport na kami. What time is it? 7 na po. Umayos ako ng upo, nakatingin sa labas. It's time, the year. Sabi ko na makita ko silang lumabas ng arrival area. Lumabas si Clarence, sumunod ako. Uncle Benedicto, sigaw ng 5 taong gulang na batang lalaki na tumakbo papunta sa akin. Binitawan niyang nanay niyang si Sofia. Naka-mask, naka-sombrero, naka-jacket kahit na mainit. Hindi ako pwedeng makilala, bulong niya, natawa ako. Alam ko naman, 5 taon na siyang nagtatago matapos iwan ng nobyo ng mabuntis. Ayaw niyang sabihin kung sino at wala akong pakialam. Gusto niya ng peace. Happy birthday my little brother. Niyakap niya ako, sinimangutan ko siya. Ayaw ko talagang tinatawag niya ako ng ganon. Ninakbayan ko siya habang karga ko si Ethan. Let's go. Uncle, saan tayo pupunta? Excited na tanong ni Ethan. May private resort ako nabook para lang sa atin, sabi ko. Napataas ang kilay ni Sofia. Akala ko ipapakilala mo kami. It's my birthday, Sofia. Huwag mong sirain. Babala ko. Ngumisi siya. O sige, birthday mo. Hindi na muna kita kukulitin. Ngayon ka lang umuwi, baka gusto mong ipa-deport kita kagad. Seryoso kong sabi, natawa lang siya. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon pero ako talagang mas matured sa aming dalawa. Simula na mag-retire si Papa Val, ako nang nagpatakbo ng kumpanya. Inihatid kami ni Clarence sa eksklusibong private resort. Pagkatapos ay umalis na siya. Wow! Sigaw ni Ethan sabay takbo sa pool. Hey, magpalit na muna tayo, paalala ni Sofia. Mom, I want to swim. Si gusto niya, bulong ko kay Sofia. Yeah. Pero hindi mo siya may tatago forever, Benedicto. I want to meet her. Ako ang kikilati sa babaeng nagawang magpakasal sa'yo nang wala sa plano mo. Kumuyom ang kamao ko. Alam niya lahat kay Angelina. Sigurado sinabi ni Nana. Pero tahimik siya noon. Ngayon lang siya naging nosy. Kaya nga nung sinabi niyang uuwi siya para sa birthday ko, ginawa ko tong plano. Hindi ko pa sigurado kung gusto kong ipakilala si Angelina sa kanya. She's hidden. May naghanda ng dinner namin malapit sa pool. Pabalik-balik si Ethan sa paglangoy. Habang kumakain, naalala ko mga niluto ni Angelina at ang lungkot sa mata niya. Sino nagsabing ipagluto mo siya? Naibulalas ko. What? Nagtataka si Sofia. Natin, tumayo ako, kinuha kong wine at naglakad papunta sa pool. It's your birthday.
Wrong timing yatang uwi namin. Dapat kasama mong asawa mo ngayon. Hindi ko siya nilingon. Ilang araw kayo? A weeks or so. Uwi kami sa mansyon, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Ready na ba siyang umuwi doon at harapin ang lahat? You can stay here. No need, Benedicto. I'll be okay. Umuwi ako para dahan-dahaning harapin ang lahat. Nga pala, nakita ko si Miriam the other day. Napalingon ako, tinitigan niya ako parang binabasang isip ko. Nagulat ako na hindi ka lumipad para makasama siya sa birthday mo. Ngiti niya. Hinigpitan kong hawak sa wine glass, tinungga ko. Halos lahat ng birthday ko kasama siya, kaya nung sinabi mong uwi kayo ngayon, sinabi ko sa kanya. Okay lang daw sa kanya. Kasi nungalingan, nagtampo si Miriam. Hindi pa siya nag-text o nagbati. Pero wala akong pakialam hanggat hindi niya binabanggit ni Sofia. Uncle, come swim! Inalis ko ang robe, halos tubod-tubad na lang ako. Alagang katawan ko sa gym. What a sight! Tukso ni Sofia, inalis din niya ang robe niya. Perfect pa rin ang katawan niya kahit na may anak na siya. We have the greatest genes. Pagyayabang ko bago lumusong sa tubig. Birthday ko, gusto ko mag-enjoy. Benedicto's point of view. Midnight. Hanggang hating gabi na nag-swimming kami, napagod ang mag-ina kaya natulog agad. Ako, hindi ako dinadalaw ng antok, hawak kong pangalawang bote ng wine. Uminom ako ng diretso, kailangan ko, baka makatulog ako. Lumabas ako sa pool area, malinsangan ng hangin. Nainitan ako, tahimik, nakakabingyang katahimikan. Lonely. Kapag kasama ko si Miriam sa birthday ko, sigurado pa rin nagpa-party kami ngayon. Maingay, puno ng tawanan. Hinayaan ko siya dahil masaya siya. Pero ngayon, hindi si Miriam ang naiisip ko. Si Angelina. Sa katahimikan na ito, siyang naalala ko. Ganito ba siya palagi? Malungkot ba siya ngayon na mag-isa? Siguro iniisip niyang kasama ko si Miriam ulit. Gusto ko siyang isipin yon, pero bakit ayaw ko sa lungkot ng mga mata niya kanina? Deserve niya na mag-isa. Parusa niya yon. Pero bakit parang may bigat sa dibdib ko? Tumungga ako ulit, walang stars, walang buwan. Mas lalong malungkot ang birthday ko. Biglang sumulpot ang mukha ni Angelina sa langit. Anong nangyayari sa akin? Lasing na ba ako kahit na wine lang? Tumayo ako, natapilok, may tama na ako. May nagbabagang pakiramdam sa loob ko tuwing naalala ko siya. Nahiga ako pero pabalik-balik lang. Sa huli bumangon ako. Madaling araw na, hindi ko na birthday. Kinuha kong wallet at nagbook ng sasakyan. Ilang oras ang biyahe pa uwi, madilim ang bahay. Walang naghihintay sa akin, alam niyang wala ako sa buong gabi. Tahimik, nakakabingi ang katahimikan, mas lalo lang lumalim ang lungkot na nararamdaman ko ngayon. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura ng kwarto niya. Mahimbing ang tulog niya, wala siyang kumot, nightgown lang na nakataas, kitang makinis ng hita at maliit na panty. Napalunok ako. May kusang nabuhay sa katawan ko. Nahirap labanan ang pagnanasa ko sa kanya kapag ganito ang itsura niya. Gumalaw siya pero hindi nagising. Humiga siya ng patihaya, mas madali na ngayon. Dahan-dahan akong lumapit, lumundo ang kama. Nagulat siya pero mabilis ko siyang kinubabawan para hindi siya makalayas o sumigaw. Shh! Bulong ko sa tenga niya. Kamay ko sa bibig niya, binitawan ko ng siguradong hindi siya sisigaw. Benedicto? Alam niya kaagad, kilala niya ako, boses, amoy, lakad. Kahanga-hanga, o baka dahil 2 taon at kalahati kaming dalawa lang sa bahay na ito. Natutunan niyang kilalanin ako sa katawan. Maging ako, ang amoy niya'y nakakabaliw sa akin. Kapag nadadala ko sa kanya, hindi ko mapigilan ang sarili kong angkinin siya. Kaya umiiwas ako, bago pa ako tuluyang mawala sa sarili. Benedicto, anong ginagawa mo dito? Hindi normal ang hininga ko. Bumaba ang mukha ko sa leeg niya. Nilanghap kong amoy niya, napasinghap siya. I'm here to get my birthday gift from you. Hinalikan kong leeg niya, lalong diniin niyang sarili sa akin. Hinayaan niya ako, gaya ng dati. Kilala ng katawan niya ang akin. Hindi ko alam kung dahil siya alak pero mas matindi ang pangangailangan ko sa kanya ngayon. Paulit-ulit siyang sumasagi sa isip ko buong gabi. Benedicto, gusto ko kapag sinisigaw niyang pangalan ko, lalo lang akong nawawala sa sarili. Wala na akong naisip na proteksyon. Wala na akong pakialam. Gusto ko lang siyang angkinin. Dalhin sa langit ang katawan naming pareho.